Bago natin simulan ang kwento, shoutout muna sa lahat ng mga sabongero dito sa buong Pilipinas. At shoutout sa mga OFW na patuloy na nakikinig sa bawat kwento natin. At sana walang mag-skip ng, alam nyo na, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, ibinilin sa kanya ni Barangaw na sa unang pagmulat ng kanyang mga mata, magkakaroon siya ng lakas upang maglakbay sa tuktok ng bundok kung nasaan ang kuweba. Mag-aantay sila doon ng paglubog ng araw upang isagawa ang lahat na kailangan nilang gagawin. Sa oras na mabigo si Noli sa nais ng diwata, wala na siyang pangalawang pagkakataon upang bawiin ang kalahati ng kanyang buhay na nawala. Bago pa man ibalik ni Barangaw ang wisyo ni Noli sa kanyang katawan, meron itong inilibing sa kanyang batok. Bumalik ka na, Noli. Magpahinga ka at paghandaan mo ang inyong paglalakbay kinabukasan. Wika ni Barangaw. Matapos nitong makapagsalita, biglang nandilim ang paningin ni Noli sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng pagkawala ng kanyang mga nasilayan ay ang pagramdam niya sa natamo niyang sugat sa kanyang katawan. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang mga kasamang nagbabantay sa kanya, habang yung iba nag-uusap sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng pagsilay dito ni Noli, doon niya napagtanto na tuluyan na ngang nakabalik ang kanyang wisyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili niyang bumalik sa pagkakatulog. Kinaumagahan, pagising ng pangkat ng ermitanyo, laking gulat na lamang nila nang masilayan nilang naglalakad na itong si Noli. Ang akala nila noon, tuluyan na itong gumaling sa mga pinsala nitong natamo. Agara nila itong nilapitan upang tanungin, pero nang paglapit nila dito, napansin nilang abalang-abala ito sa kanyang gawain. Noli, ano bang ginagawa mo? Tanong ni Manong Tuming. O nga iho, bakit parang biglaan naman ang pagaling mo? Sabat naman ni Mang Carpio nang masipat din siya nito. Manong, maghanda na ho kayo. Tutungo tayo sa bundok upang tugunin ang utos ng diwatang si Barangaw. Mamaya ko na ho sabihin sa inyo ang insaktong detalye. Sagot ni Noli habang nag-aayos ito. Ang dala niya noong gamit ay ang dala niyang mga karga sa katawan at ang katawan ng kawayang may lamang tubig. Sa pag-alis ni Noli sa pinagpahingahan nilang lugar, ay ang pagsunod naman ng dalawang ermitanyo at ang buo nilang grupo. Hindi na nila nagawang magkape o kumain man lang dahil maaga pang aalis si Noli. Hindi naman ito pwedeng hayaan nila dahil alam nilang kagagaling lang nitong si Noli. Habang naglalakad ang kanilang grupo patungong bundok, doon na inilahad ni Noli ang kanyang panaginip. Manong, nakikita ko sa aking panaginip ang diwatang si Barangaw at ang anak nitong si Maria. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkataong gumaling kung tutugunin ko ang kanyang utos. Napakabait ng diwatang yun, Manong.
dahil hindi niya natiis ang paghirap ko sa ating paglalakbay. Maaring nasaksihan ng diwata kung papaano ko ipinagtanggol ang kagubatang minsang pinamugaran ng mga gabunang aswang. Wika ni Noli. Kasabay ng pagkwento ni Noli sa engkwentro niya sa mga diwata ay ang pagbahagi niya sa kanyang mga kasama sa mga dapat nilang gawin sa bundok ng bukal. Bago pa man nila narating ang 10:00 ng umaga, narating na nila ang tuktok ng bundok. Si Noli ang nauna sa kanilang hanay upang masipat niya ang halamang gamot na unang bumungad sa kanyang paningin. Sa pag-akyat nila sa bundok, meron ngang nisipat si Noli na isang natatanging halaman na umusbong sa tuktok. Napapaligiran ang halamang yun ng mga kahoy na nagsisilakihan. Pero nakapagtataka dito dahil napapalibutan ito ng mga asol na bato na halos sinadya ang pagkakasalansan ng mga ito. Agaran din naman niyang binunot ang halamang yun upang ilagay sa katawan ng kawayan na may lamang tubig. Kasabay ng paglalagay niya rito ay ang pagbilad niya sa katawang yon sa sikat ng araw. Manong Duming, maghihintay na lamang ho tayo dito sa paglubog ng araw. Iinumin ko ho ang kalahati niyan sa pagsapit ng 6:00 at kalahati naman sa pagsapit ng gabi. Sana lang maging maayos ang pananatili natin sa lugar na ito. Wika ni Noli. Huwag kang mag-alala, iho. Magiging maayos ang pananatili natin sa lupaing ito. Kung ito lang ang paraan para ikay gumaling ng tuluyan, ay handa kaming magsikripisyo kahit ilang gabi pa ang dumaan. Sagot ni Manong Duming. Huwag kang mag-alala, Noli. Di ka namin pababayaan. Kasama mo kami. At kapatid ka namin sa iyong larangan. Pati nga sa pagsasabong mo nagkakasando tayong lahat. Dagdag pa ni Tonyo. Sa paglipas ng oras, pinili naman ng kanilang grupo na gumawa ng kanilang matutulugan. 3 puno lang ang nasa tuktok ng bundok, kaya makikita din nila sa paligid ang magagandang tanawin. Si Noli naman, ng mga oras na yon, ay tuluyan ang nawala ng lakas. Kaya pinili nilang tabihan ang matalik nilang kaibigan. Alam nilang mangyayari ang bagay na yon kay Noli, kaya't nakapaghanda na sila ng mahigaan ito. Nang dumating sa puntong papalubog na ang araw, unti-unti nang naghanda ang mga kasama nila para sa kanilang hapunan. Sa pagsapit ng 6:00, pinilit ni Noling makatayo upang uminom ng tubig. Paika-ika man siya sa paglalakad para kunin ang kawayan. Hindi ininda ni Noli ang sakit na kanyang nararamdaman. Tanging tatag na lamang sa kanyang sarili ang inasahan niya noon upang makauwi sa lugar ng kanyang pinanggalingan. Nang maabot na niya ang tubig, walang ano-ano ay nilaklak niya ang kalahati nito. Matapos yan, pinili niyang humiga katabi ang kawayan upang makapagpahinga na. Sa pagputok ng liwanag ng buwan, doon nila nasilayan ang isang dalagang naglalakad na may bitbit na buti na animoy hugis na maasol na kalangitan. Nakasunod din dito ang usong kulay asol nang siyang labis nilang ikinagulat. Nang masipat ito nila Manong Duming, agad naman nilang nakilala ang babaeng yon.
Ayon kay Manong Duming, si Lantian ang nasilayan niya. Nakilala ni Nuli sa pangalang Maria. Kaya ding magpalit anyo bilang isang lalaki ang Diwata nang siyang ikinamangha ng lahat ng kanilang mga kasama. Hindi nila nakita noon si Barangay dahil kahit saang parte sila tumingin, hindi nila makita ang Diwata ng panahon at tubig. Sa pagsapit ng hating gabi, biglang lumitaw sa tuktok ng talon si Barangay kasama si Lantian. Nakalutang ang mga ito sa tuktok ng bundok. Ang lahat ng mga kasama noon ng ermitanyo ay halos mapanganga na lamang dahil sa labis na pagkamangha, dahil sa paglitaw ng mga diwata. Nang magkaroon ng sapat na lakas si Nuli noon, muli niyang nilaklak ang natitirang tubig sa katawan ng kawayan. Kahit napakaraming lupa sa ilalim nito, hindi ito ininda ni Nuli. Nang maubos na niya ang tubig, agaran din namang lumapit sa kanya si Barangay at hinawakan siya sa ulo. Magaling ka na, tao. Naway ipagpatuloy mo ang maganda mong gawain sa mundo at sa kabila ng iyong mga bisyo. Inaasahan ka ng aking anak, kaya huwag mo siyang bibiguin. Wika ni Barangay. Kasabay ng pag-alis ng mga kamay nito sa kanyang ulo ay ang agaran naman nitong paglaho. Ang mga kasama noon ni Nuli ay walang pag-usap sa kanilang mga nakita. Ilang minuto ang makalipas, tuluyan nang nakatayo si Nuli ng walang bakas, ng kahit na anong sakit sa buo niyang katawan. Napakaswerte mo, Uyo. Natipuhan ka ng Diwata. Tunay ngang napakabait ng iyong budhi. Kahit may gawain kang labag sa ibang mga nilalang. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, hindi na lamang ito nakapagsalita. Gawa ng patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kasabay ng pagbalik ng dati niyang lakas ay ang paghanap niya sa isa niyang natitirang tandang. Dahil sa mga nakikita ng mga kasama niya, nakapagkamalan tuloy siyang meron siyang mataas na lagnat. Dahil sa kakaiba nitong kinikilos. Nang makita ito ni Manong Duming, niyakap na lamang siya nito. Labis-labis naman ang pasasalamat niya sa ermitanyo at sa buo nilang mga kasama. Halos hindi nun alam ni Nuli kung ano ang dapat niyang gawin sa kabutihang ginawa sa kanya ng mga albularyo nilang mga kasama. Okay, hanggang dito na muna mga ka-Ermits. Sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa baba ng ating video. Dahil gagawa natin yan ng shoutout bukas. Sa mga hindi pa pala nakapalo ng ating Facebook page, baka naman, kahit konti lang, maraming salamat.